Ang mga ulat naming binantayan. Pagka may pera, ng gamot. Pag wala, wala lang. Pagkatapos, napabayaan na namin siya ng ilang taon. Hindi na namin siya napapagamot. Ang mental health care sa bansa. At ang dahilan ng pagbaha sa Central Luzon. Parang ako nananaginip. Hindi ko pa po makayang buuin yung sarili ko talaga. Ito ang mas malawakang pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Kasabay ng paggunita ng World Mental Health Day, ilang malungkot na katotohanan ang sumasalamin sa kalagayan ng mental health care sa Pilipinas. May pag-asa pa bang matugunan ang kakulangan at kasalatan sa mental health program sa bansa? Nakagapos ang isang kamay, nakahiga sa masikip na silid, tulala at halos walang imi. Sa loob ng 2 taon, ganito ang kalunos-lunos na kalagayan ng 36 na taong gulang na itatago namin sa pangalang Ruel. Mamaya na lang ako. Mamaya ka na lang ng bus. Na? Ha? Na? Kwento ng kanyang inang si Aling Norma, 22 anyos daw si Ruel nang magsimulang magpakita ng kakaibang kilos. Dala raw marahil ng pagkabigong makamit ang pangarap na maging isang engineer. Dahil sa hirap ng buhay, first-year college lang ang inabot ni Ruel. Larawan daw siya noon ng kasipagan at talagang desididong makapagtapos. Pinahinto namin siya dahil ng 1 taon muna ka namin para makagraduate man lang yung isang sumusunod sa kanya ng high school. Bukod sa sinapit na kabiguan, nabarkada rin daw ang kanyang anak at di naglaon ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Nahulihan ko siya ng marijuana, ganyan. Umuwi siya ng bahay namin, langong-lango, naglalaway na siya. Pagkatapos noon, mga 1-2 araw, iba na ang niya, ang galaw ng kanya. Nagro-robot-robot na siya, nagkuka ng mga kotse-kotseng ganyan, tapos nagsasalita na siyang mag-isa. Minsan nang dinala si Ruel sa isang mental institution sa Bataan. Doon daw siya na-diagnose na may schizophrenia, isang mental disorder kung saan nagkakaroon ng hindi organisadong takbo ng isip ang isang tao. Kung hindi raw nila igagapo si Ruel, makakatakbo raw ito kung saan-saan at baka muling makapanakit. Nagre-repack ako ng Clorox, bigla na lang akong binuntal dito. Tapos yung nanay ko naman, pagkatapos nung wala kasi ako noon, binuntal naman siya rito. Pero hindi pa siya nakataling ganyan. Gustuhin man daw nilang magtuloy-tuloy ang gamutan, tila nakagapos din ang kanilang bulsa dahil sa mahal ng gamutan. Isama pa ang 200 pisong pamasahe papuntang Mariveles na mahigit 3 oras ang layo mula sa Nueva Ecija. Dinala namin sa Mariveles, Bataan. Pagkatapos noon, hindi dire-diretso ang ang paggamot. Pagka may pera, ng gamot. Pag wala, wala lang. Pagkatapos, napabayaan na namin siya ng ilang taon. Hindi na namin siya napapagamot. Sa katabing barangay ng Victoria sa Gimba, Nueva Ecija, inabutan namin ang mga tanod na kagagaling lang sa responde. Sakay ng kanilang tricycle ang isang babaeng marumi ang damit, tulala rin at tila wala sa sarili. Baliw na ako namin to sa may Bagong Silang, doon namin siya ikinorner. Dahil kasi dito siya galing. Lumusot siya doon sa may barracks namin. Pumasok siya nga nung tumakbo, nakita ng mga bata at tinuro sa amin. May bato dyan. Hindi na pala bago sa mga tanod ang nasagip na babae. Urang kung tawagin siya sa kanilang barangay. Pagala-gala at minsay nambabato umano ng mga residente.
Kung hindi raw nila inabutan si Urang, malamang ay napahamak na ito sa kalsada. Sa katunayan, tad-tad ng sugat ang kanyang mga binti. Mga pilat na tila pinalalim na ng matagal niyang paglaboy. Eh yan po, nakagawa na po nung kanyang paglilibot. Kung saan po siya naabutan ng komisan sa kan po. Gabi, dyan na lang po siya sa kan natutulog. Sa lansangan na lang po siya natutulog. Basura, tapos dadalhin niya ron, susunugin niya. Pag sinunog niya, akala namin nasusunog yung eskwelahan. Kaya responde ulit po kami doon. Para hindi na muli pang makatakas, nagdesisyon ang barangay na ihatid si Urang sa kanilang bahay. Dito, agad siyang pinaliguan ng ina. Kay Lola Raimundo namin na lamang 39 na taong gulang na pala si Urang. Bunso raw siya sa kanyang 4 na anak. Isang hindi raw magandang karanasan sa pag-ibig ang naging dahilan ng pagkawala ng anak sa Katinuan. Doon sa Sabila, yung kapatid na doon may asawa, so nakalaan na. Meron ng nobyo, ayaw na akong gusto. Siya yung kastada, niloko na. Hikaho sila sa buhay kaya kadalasan mga pagkain mula sa kapitbahay ang pinagkakasya niya sa maghapon. Sa loob ng mahigit 20 taong pagkakasakit ng anak, ni minsan ay hindi pa niya ito naipatingin sa ospital. Ala kong pera, pagamot. Ala kong mong trabaho. Dahil sa kawalan ng atensyong medikal, lumala ng lumala ang kalagayan ni Urang. At bukas makalawa, hindi raw malayong muli siyang makatakas at magpapagala-gala sa kalsada. I feel I'm alone. I felt guilty. My life is ruined and mess. Yes, sakay. Kala ko si Squan. Awalan na nalaingan. Oo nga. Kala ko soldado. Kahapon sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Gimba, Nueva Ecija, nadala si Urang sa Mariveles Mental Hospital sa Bataan. Ito ang kauna-unahang pagkakataong maipapatingin siya sa psychiatrist. Minabuti nilang i-confine si Urang para mas maobserbahan sa loob ng mental facility. Ayon sa survey na ginawa ng Department of Health noong 2004, 88 sa bawat 100,000 Pilipino ang may psychological disorder gaya ng depression, schizophrenia at substance abuse. Pero sa kabila ng bilang na ito, tila hindi naman natutugunan ang mga kailangang pasilidad. Sa pag-aaral ng World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health Systems, sa buong bansa mayroon lamang 2 mental hospital, ang National Center for Mental Health sa Mandaluyong at ang Cavite Center for Mental Health. Lumabas din na mayroon lamang 3 psychiatrists kada 100,000 katao sa buong bansa. Lubhang maliit daw ang kakayanan ng mga ito para mabigyan ng atensyon ang tumataas na bilang ng mga pasyente. Yung sa Manila hindi masyadong problem, pero yung mga provinces, mas malaking problema considering na sa ngayon mukhang umaakyat yung incidence ng mga mental health problems. Dahil kulang, you still see a lot of patients na hindi sila na-evaluate, hindi na-diagnose, so walang treatment, palabi-labi lang sila sa kalye. Habang nagpapatuloy ang kasalatan sa programa ng pamahalaan, ilan na daragdagan naman ang mga nagiging biktima nito. Dito sa Lipa, Batangas, madalas makitang gumagala ang 18 taong gulang na itatago natin sa pangalang Marie. Nananakit. Kaya nga kung minsan kay Hazel nga ako pumupunta, tapos yung kanyang pinsan, sinapak niya. Basta pagsabihan siya ng luka, nananakit siya.
Si Linda ang naatasan ng kanilang barangay na tumutok sa kalusugan ng mga residente rito. Kaya nang may pagbigay alam sa kanilang opisina ang kalagayan ni Marie, paminsan-minsan ay pinatutuloy na niya ito sa kanyang tahanan. Kung saan siya abutin ng antok, doon siya natutulog. Yun ang akong lagi kong inaano sa kanya. Huwag kang lalakad pag ikinakainom ng gamot. Kasi wala na, talagang blanko ng isip niya pagka nakakainom siya ng gamot. Hindi mo alam? Ayon kay Hazel Magpantay, isang psychologist mula sa Philippine Mental Health Association o PMHA na tumingin kay Marie, taglay din niya ang kondisyong schizophrenia. Tatlo na yun. Tagalog sabihin? Baka. Hindi. Chicken. Kwento na rin mismo ni Marie, labis niyang dinamdam ang maagang pagpanaw ng kanyang mga magulang. I can't take it. In my mind, he's always been there for me. She's always besides me. She's always saying that when the winds blows on you, I always been there for you. I feel I'm alone. I felt guilty. My life is ruined and mess. And I never move on. No one understands me. Malalim na pilat din ang iniwan ng di umano'y pagpapalaya sa kanila noon sa kanilang tahanan at ang pagmamaltrato sa kanya ng sariling mga kaanak nang manilbihan siya doon bilang isang kasambahay. Hurting me a lot so. I never been perfect to them. They spit out on my food. They holding my shoulder, pushing me on the road, falling and pushing. Ang pagdadala raw kay Marie sa isang mental institution ang sana'y makapagpapabuti ng kanyang lagay. Pero sa ngayon, wala pang ganitong ospital sa kanilang probinsya. Malaking problema kasi madami na kailangan ng tulong and yet yung facilities kulang, even wala naman mga free na gamot na makukuhanan or mabibigay siguro. If ever, very limited lang siguro talaga. 2007 nang maglabas ang Department of Health ng administrative order tungkol sa pagtatag ng isang mental health program sa Pilipinas. Nakasaad dito ang pagdadagdag ng mga mental health facility sa bansa ng 10% kada taon. Kulang pa rin, insufficient. Kasi aside from that, kung bibigyan mo pa sila ng additional na lugar or bed capacity, that would entail additional budget from the government, di ba? But kahit may mental health policy tayo, wala tayong budget. We have the budget for mental health, hindi problema yon. And kung ano man yung activities na isasalang namin o ipupursu dyan, may budget dyan. So we can look into utilizing yung mga mga health workers in terms of giving counseling. Of course, it depends upon the level. Tapos yung mga ating mga rural health doctors sa mga munisipyo, pwede natin silang i-train on how to diagnose and treat. Wala rin ni isang batas na nakasentro sa mental health ang naipapasa hanggang sa kasalukuyan. Even yung aming mental health bill, supposedly na isang proposal, hindi rin yun nagpo-push through hanggang Congress lang. Nung time na ako yung president, pinush namin sana na magkaroon din para mas malawak yung magiging services para sa mga pasyenteng ganito. Karapatan ng bawat mamamayan ang pagkakaroon ng malusog na pag-iisip. Pero hanggat salat sa batas at programa ang pamahalaan para magkaroon ng institusyon at pasilidad na tutugon sa kanilang kapakanan, marami ang mananatiling nakagapos, paggala-gala at bihag ng kanilang sariling isipan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sa patuloy na pag-ikot ng rescue team, Sir, nakuha na, sir. Sir. isang bangkay ng lalaki ang kanilang natagpuan. Positibo itong kinilala na siyang nawawalang asawa ni Irene. Parang ako nananaginip. Hindi ko pa po makayang buuin yung sarili ko talaga. Sa pagragasa ng baha sa Central Luzon, humigit kumulang 17 bilyong pisong iniwang pinsala at mahigit 100 ang binawian ng buhay. Isa sa mga itinuturong dahilan ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Sino nga ba may pagkukulang at pananagutan sa nangyaring kalamidad?
Halos 17 bilyong piso ang halaga ng nasirang kabuhayan. Libo-libo ang winasak na kabahayan. At mahigit 100 ang binawian ng buhay. Itong nakapangingilabot na epekto ng maladilubyong pagbaha dulot ng bagyong Pedring kamakailan. Noong nakaraang linggo, sumama kami sa ginawang search and rescue operation ng Philippine Army sa Kalumpit, Bulacan. Isa sa pinaka-nasalanta ng baha. Lahat dinadaanan natin na parang ilog, palayan to lahat. Puro po ito palayan. Sa isang simbahan kung saan umabot na hanggang binti ang tubig, inabutan naming nagkukubli ang ilang pamilya. Agad silang dinala sa ligtas na lugar. Sa kabilang bayan naman ng Hagonoy, isa sa hinahanap ang asawa ni Irene na nawala sa kasagsagan ng bagyo. Noong pong Biyernes ng gabi na siguro, hindi po namin alam kasi magmula nung Friday, mga hapon na po umalis siya, hindi siya nagpaalam sa akin. Tapos 3 days na hindi pa bumabalik. Kinukutuban po ako, kaya lang ayoko mag-isip ng masama. Yung anak ko po ang hanap ng hanap. Sa patuloy na pag-ikot ng rescue team, Sir, nakuha na sir? Sir. isang bangkay ng lalaki ang kanilang natagpuan. Positibo itong kinilala na siyang nawawalang asawa ni Irene. Halos mawala siya sa sarili nang malaman ang sinapit ng asawa. Parang ako nananaginip. Hindi ko pa po makayang buuin yung sarili ko talaga. Bukod sa nawala ng kanilang mahal sa buhay, nakapanlulumo rin ang pinsalang idinulot ng pagbaha sa maraming kabuhayan. Isa sa mga nasalanta ng pagbaha ang sakahan ng 39 na taong gulang na si Ligaya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa sinapit ng kanilang kabuhayan. Dumating nga po yung trahedya na yung bagyong Pedring. Ito na po nangyari sa amin, nabaha kami. Actually na ano po ito 1972 po yung baha noon. Ngayon na lang po umulit ng ganito. Nagganap daw po ito kasi dahil dun sa mga ng dam, pawala ng dam. Kanya po lahat po ng magsasaka dito wala na pong aanihin. Yung palay namin ay naasahan. Wala na, hindi na namin pakikinabangan to. Ang mas masaklap, inutang lang nila ang 15,000 pisong binhi ng palay na kanilang itinanim. Kaya doble pasakit para sa kanila kung saan kukunin ang ipambabayad dito. Pambayad po sana namin ng utang dahil po ang nanay ko na opera nga ng breast cancer. Tapos yung kuya ko po na opera din ng appendix. Tapos mister ko nawala ng trabaho, may anak pa akong cerebral palsy. Yung anak kong pangalawa, minto sa pag-aaral. Sa pinsalang idinulot ng malawakang pagbaha, ibinunto ng ilan ng sisi sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam na nakapalibot sa probinsya. Kabilang dito ang Angat Dam na siyang pinakamalaking dam sa lugar
at katabi nitong Ipo Dam. Nagpapatapo ng Ipo Dam, yung Ipo Dam, nalubog na yung malaking bahagi ng Kalumpit. Lalo na yung sa lugar namin sa Gatbuka, yung bahay namin, at gayon din sa northern part of Pagunoy. Pero na nagpawala ng 100 cubic meters per second, dinagdagan ng 200, ginawan 200 ang Angat Dam. Remember, Angat Dam is 10 times bigger. The Ipo Dam, alam ko, lubog na ang totally lubog na ang Hagunoy at Kalumpit. Ganun nga nangyari. Mula sa mga dam, dapat ay dediretsyong tubig sa mga ilog at spillway na nakapalibot sa lugar. May ipon ito sa Candaba Swamp bago tuloy ang dumiretso sa Manila Bay. Pero dahil daw masisikip at mabababaw na ang mga ilog at spillway sa lugar, umapaw raw ang mga ito. Yan, nakikita yan. Depensa ng pamunuan ng Angat Dam. Totoong nagpakawala sila ng tubig pero napakaliit lamang daw nito. Okay, sinabi mo na sarado. Kung tutuusin daw, nakatulong pang dam para maimbak ang tubig at hindi na tuluyang bumagsak sa Bulacan. Ang isang magandang naitulong nitong dam nung kasagsagan ni Pedring, napigil niya yung volume ng floodwaters na supposedly kung wala yung dam dadali ng diretso sa kailugan ng Angat. Wala talagang pagkukulang. Lahat ng kinakailangang impormasyon ay naibigay, lahat ng kinakailangang activity na gawin ay nagawa namin. Kayo ba'y kakasuhan? Sa investigasyong ginawa naman ng Senado, lumabas na 25 araw pa lang bago dumating ang Bagyong Pedring. Nagpaalam na raw ang NAPOCOR, ahensyang namamalakad sa Angat Dam, sa National Water Resource Board o NWRB na magpapakawala sila ng tubig. Wala pa raw noon sa 210 meters spilling level ang dam at nasa 208 pa lang. Ayon kasi sa 1987 protocol ng NWRB, kailangan bigyan muna ng pahintulot ng NWRB ang NAPOCOR bago ito magpakawala ng tubig. Pero hindi raw ito pinayagan ng NWRB, kaya umabot na raw muna sa spilling level bago sila nagpakawala ng tubig. Nasabi na ng Pag-asa na may bagyo. Napadala kami ng sulat sa NWRB, hindi nila sinigot, sumagot sila after 10 days, denying our request. So, we have to wait for the water to go up to 210. Kung pinayagan kami magbaba ng level ng tubig from sa 205, 205 to 217, ang laking buffer nun. Baka hindi na kami kinakailangan magbukas ng tubig during yung kasagsagan ni Pedring. Pag flood zone na, hindi na namin inaano yun. Nasa operator na yon. So, nandun ang desisyon whether to release or to whatever decision, no? Ang amin is within the operating zone, yung from 180 to 210. Yun lang talagang kuha namin. Say from 209, 8, titignan namin yung alokasyon namin sa irigasyon at saka sa municipality, sa MWAS, sa MWSS, no? Habang patuloy ang sagutan ng magkabilang kampo, ang lokal na pamahalaan ng Bulacan tila hindi kumbinsido sa paliwanag ng NAPOCOR. Isang class suit ang kanilang isasampa laban sa NAPOCOR. Ayon naman sa UP National Institute of Geological Sciences, panahon na raw upang rebisayin ang protocol o panuntunan sa pamamalakad ng mga dam. Obsolete na raw ang 1987 protocol at maaring hindi na aplikado sa mga panahong ito. Gumawa sila ng tamang protocol para ma-assess yung tamang panahon ng pag-release ng mga dams, no? Na hindi nagpapasahan ng sisi kung kaninong ahensya ang dapat na desisyon ng pag-release ng dam. At dapat din na kailangan meron tayong kakayahan na alamin na kapag may darating na bagyo o ulan, alam natin kung ano yung pwedeng dumating na volume o dami at saka yung intensity o lakas ng ulan. So kailangan talagang rebisahin. And in anticipation, dito sa mga extreme event due to climate change, kailangan na rin talagang ma-incorporate yung impacts or yung mga climate projections doon sa protocols. Binuo agad ng palasyo ang Interagency Committee on Flood Forecasting and Dam Protocol. Iminungkahi rin ang pagbubuo ng National Dam Safety Program na magsusulong sa tamang pamamalakad sa mga dam sa bansa. Mahalaga ito upang hindi maging paiba-iba kung sino magdidesisyon sa pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Gagamitin din ang mga Doppler radar ng Pag-asa upang malaman kaagad kung saan tatama ang bagyo. Pagka mayroong commission na gano'n, mai-standardize natin yung yung mga procedures, yung mga activities na dapat gawin for proper monitoring. Hindi kagaya ngayon na kung ano yung inaakala ng isang ahensya na tama, na kinakailangan, yun lang ginagawa nila.
pwede silang mag-recommend, gaya ng mga nadidinig natin din sa mga reports na kailangang baguhin ang protocol, kailangang baguhin ang mga procedures, they can recommend. Gayunman sa kasalukuyan, wala pa ring nabubuong bagong hakbang o protocol ang Interagency Council. Humupa ng ulan at bumaba na rin ang tubig baha sa ilang lugar. Ang mga nasalanta, unti-unti na ring bumabangon. Gayunman hanggang ngayon, nakalutang pa rin ang mga mas konkretong polisiya. Huli na ang lahat para magsisihan. Mas higit na kailangan na mabilisang pagtugon upang masigurong mas mapaghahandaan ng mga darating pangunos at bagyo. Sensya na kayo ha. Ako si Jig Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sir, nakuha na sir. Sir.